Sinasabi nila na ang isang lalaki ay dalawang beses na mamatay. Una, kapag tumigil sa paktibok ang kanyang puso, at pangalawa, kapag hindi na siya tinatayuan. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na para sa milyon-milyong kalalakihan na higit sa 60, ang unang babala ng humihinang kalusugan ay hindi ang pagkalimot o paninikip ng dibdib, kundi kapag ang iyong ari ay nagsisimulang manghina manikip o hindi na tumutugon ang kakaibang pakiramdam na parang pinupulikat na iyong nararamdaman kung minsan sa ibaba hindi lang iyan guni-guni mo. Ito ay ang iyong madaluyan ng dugo na humihingi ng tulong. At kung babalewalain mo sila, hindi lang nila ititigil ang iyong buhay sexual. Dahan-dahan nilang gugutumin ang iyong pagkalalaki mula sa loob. Ako si Dr. Angela Mendoza, isang medikal na doktor at espesyalista sa kalusugan ng malalaki na may higit sa 30 taong karanasan sa pagtulong sa mga kalalakihan na may balik ang kanilang kumpiyansa, mapanumbalik ang kanilang sirkulasyon, at muling buuin ang kanilang intimasya sa natural na paraan. At ngayon, nais kong ibahagi ang isang bagay na karapat-dapat malaman ng bawat lalaking higit sa 60. Dahil paano kung sabihin ko sa iyo na ang susi sa mas matibay na paninigas, mas mahusay na daloy ng dugo, at isang ari na walang sakit at malakas ay hindi matatakpuan sa isang tableta o isang pamamaraan, kundi sa iyong refrigerator. Karamihan sa mga lalaki ay iniisip na ang pagtanda ang dapat sisihin, ngunit sa katotohanan, ito ay isang bagay na mas maiwasan at patutunayan ko ito sa iyo ngayon. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang 3 pangunahing pagkain na sinusuportahan ng siyensya na tumutulong na maiwasan ang paninikip ng daloy ngang dugo sa ari, mapanumbalik ang sirkulasyon, at maging malakas kang muli ng walang gamot. At isa sa mga ito ay napakabilis ng epekto na maring maramdaman mo ang pagkakaiba bago pa matapos ang linggo. Bago tayo magsimula, kung ikaw ay isang lalaking higit sa 60 na nais mapabuti ang daloy ng dugo, palakasin ang iyong paninigas, at muling kontrolin ang iyong kalusugan sa natural na paraan, tiyaking pindutin mo ang subscribe button at i-on ang bell para hindi ka makaligtaan ng anumang payo na idinisenyo para sa iyo. At kung ang video na ito ay tumatak sa iyo, mag-iwan ng satu sa mga komento. Kung hindi, ay type ang no at ipaalam sa akin kung paano kita mas mapagsisilbihan. Sige! Simulan na natin ang unang pagkain na maaring ganap na baguhin kung paano dumadaloy ang dugo sa iyong ari. Nga bits, maaring ikagulat mo ito, ngunit ang simpleng gulay na ito ang may hawak ng susi sa pagkamit ng mas matatak at mas matagal na paninigas sa pamamagitan na natural na pagpapatas na nitric oxide, ang pinakamahalagang molekulang iyong katawan para sa sirkulasyon. At pagkatapos ng 60, kapag ang madaluyang ng dugo ay nagsisimulang manigas at manikip, malaki ang magagawa ng mabits. Hayaan mong ipaliwanag ko kung bakit. 1. Beets, ang tagapagpalakas ng sirkulasyon. Dati, hindi ko inakala na ang isang simplang bagay tulad ng beet ay may kinalaman sa kalusugang sexual. Ngunit napansin ko ang isang pattern sa aking na matatandang pasyente. Ang malalaking nagsimulang magdak ng beet sa kanilang dieta ay nagulat ng mas matibay na paninigas, mas mahusay na stamina, at mas kaunting pakiramdam ng paninikip sa singit habang nagigising ang kanilang pagnanasa. Hindi ito nakataon lamang. Ang mabits ay mayaman sa natural na nitrates na ginagawang nitric oxide ng iyong katawan. Isang mahalagang compound na nagpapahintulot sa iyong madaluyan ng dugo, lalo na sa ari, na mag-relax at lumawa. Ang paglawa na ito ang nagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng lubusan sa erectile tissue, at kapag mas mahusay ang daloy ng dugo, mas mahusay gumana ang lahat. Pagkatapos nga edad na 60, ang ating production ng nitric oxide ay nagsisimulang bumaba na husto. Dito napapansin nga maraming lalaki ang pagbabagong hindi nila may paliwanag. Mabagal na pagising ang pagnanasa, mas mahinang paninigas kahit na ang hindi komportableng paninikip na parang pulikat. Hindi lang ito dahil sa pagtanda. Ito ay isang babala na ang dugo ay hindi nakakarating sa tissue sa paraang dapat. Tinutulungan ng gabits na baliktarin ang prosesong iyon. Gumaganap sila bilang isang natural na pampasigla. Pinapalambot ang nadaluyang dugo, pinapasigla ang sirkulasyon, at tinitiyak na nakukuha nga ari ang dugo
na kailangan nito upang gumana tulad ng dati. Hindi mo kailangan gawing komplikado. Ang isang simpleng baso ng beet juice sa umaga o kahit na inihaw na beets na idinagdag sa isang salat o hapunan ay maaring tahimik na magsimulang ayusin ang kinuhang panahon. Hindi ito isang himala. Ito ay biyolohiya, lamang binibigyan ang iyong katawan ng tamang suporta upang magawa. Nito ang dapat nitong gawin. At narito ang isang bagay na mas kamangha-mangha. Mayroong isang prutas na karaniwang itinatapon ng karamihan ng maalaki ng hindi nalalaman na nalalaman ito ng isang kompon na halos kapareho ng epekto ng maderesetang tableta para sa paninigas, ngunit walang maset effect. Sa katunayan, ang susunod na pagkain ito ay maaring makatulong na palamigin ang vascular spasm na nagdudulot na malalim na paninikip sa singit habang nagigising ang pagnanasa. Pag-usapan natin ito sa susunod. 2. Pakwan. Ang pampalakas na daloy ng dugo, sa totoo lang, sa loop ngang maraming taon, akala ko ang pakwan ay isang pampreskong merienda lamang sa tag-araw, isang matamis na bagay na masarap kainin sa isang mainit na araw, ngunit nakamali ako. Habang mas pinag-aralan ko ang mapananaliksik, mas napagtanto ko na ang prutas na ito, lalo na ang bahagi na itinatapon ng karamihan, ay mayroong isang hindi kapani-paniwalang sikreto para sa mga lalaking higit sa 60 na nakikipagpunyagi sa mahinang paninigas at hindi komportableng paninikip habang nagigising ang pagnanasa. Lahat ito ay dahil sa isang makapangyarihang compound na tinatawag na citrulline na matatakpuan sa mataas na konsentrasyon sa puting balat ng pakwan. Itinatapon nga karamihan ang bahaging iyon, hindi namamalayan na ang citrulline ay isang natural na vasodilator. Sa mas simpleng salita, tinutulungan nito ang iyong madaluyan ng dugo na bumuka, na nagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng mas malaya, lalo na sa ari. Pagkatapos ng pulo, ang madaluyang iyon ay may tendensiyang kumipot o manigas na ginagawang pilit, hindi pare-pareho, o kahit na medyo masakit ang pagising ng pagnanasa. Tinutulungan ng citrulline na i-relax ang mga daluyang iyon. Dahan-dahang binabawasan ang tinatawag kong paninikip sa daloy ng dugo sa ari. Hindi ito isang matinding sakit, kundi isang mapurol na paninikip, isang senyales na nahihirapan ang iyong katawan na magtsirkulat ng dugo kung saan ito pinakakailangan. Dito ito na judging personal. Isang pasyente ko, nasa huling bahagi ng kanyang 10 ang nagsabi sa akin na sinimulan niyang i-blend ang pula at puting bahagi ng pakwan para gawing smoothie tuwing umaga. Sa loob ng 2 linggo, sinabi niya na gumigising siya na may mas malakas na paninigas sa umaga at higit sa lahat, wala na ang hindi komportableng tensyon na dati niyang nararamdaman habang may intimasya. Walang gamot, walang pamamaraan, isang pagbabago lamang sa kung ano ang inilalagay niya sa kanyang blender. At hindi tulad ng mga solusyong parmasyutiko, hindi pinipilit ng pakwan ang anuman. Sinusuportahan nito ang natural na kakayahan na iyong katawan na ay regulat ang daloy ng dugo. Ito ay banayad, epektibo, at ganap na natural. Kung naghahanap kang paraan upang maging mas kumpiyansa muli sa iyong sariling balat, ang pakwan ay maring maging iyong matalik na kaibigan. Ngunit may isa pa akong pagkain na nais kong ibahagi sa iyo. Hindi ito prutas o gulay. Ito ay isang bagay na maliit, madalas na hindi napapansin, ngunit puno nga mineral na kailangan na iyong ari upang manatiling malakas at tumutugon. Sa katunayan, ang huling pagkain ito ay maaring ang nawawalang piraso sa iyong buong palaisipan ng sirkulasyon. Pag-usapan natin ito sa susunod. 3. Butong kalabasa. Ang minahang mineral para sa paninigas. Kung mayroong isang pagkain na nais kong malaman ng mas maraming lalaking higit sa 60, ito ay ang mabutoong kalabasa. Maliit sila, hindi kapansin-pansin, at karaniwang kinukuha at itinatapon ng walang pag-aalinlangan. Ngunit hayaan ninyong sabihin ko sa inyo, ang maliliit na butong ito ay isa sa mga pinakamakapangyarihang kasangkapan sa iyong panikpagdating.
Sa pagpapanumbalik ng malusok na dalo ng dugo at pagprotekta sa iyong mga paninigas, ang butong kalabasa ay punong tatlong mahahalagang sustansya na direktang nakakaapekto sa iyong kakayahang makaroon at mapanatili ang paninigas, magnesium, zinc at arginin. Ang magnesium ay nagre-relax ng gadaluyan ng dugo at pumipigil sa mga spasm na humahantong sa hindi komportableng paninikip na nararamdaman ng ilang lalaki habang nagigaysing ang pagnanasa, na tinatawag ko ang pamumulikat ng ari. Ang zinc, sa kabilang banda, ay mahalaga para sa pagpapanatiling ang antas ng testosterone, lalo na habang natural itong bumababa sa pagtanda. At ang arginine, ito ay isang amino acid na sumusuporta sa produksyon ng nitric oxide na tumutulong sa dugo na dumaloy ng mas malaya sa panila tissue. Mayroon akong isang pasyente na nasa kanyang 70, retiradong Air Force, disiplinado at matalino. Lumapit siya sa akin na bigo, hindi sa kanyang libido, kundi sa kakaibang tensyon na patuloy niyang nararamdaman sa kanyang singit habang may intimasya. Walang sakit, kundi isang paulit-ulit na presyon na hindi niya malis. Iminungkahi ko na magsimula siyang kumain ng isang kutsara ng butong kalabasa araw-araw. Sa loob ng 3 linggo, sinabi niya sa akin na nawala ang tensyon, bumalik ang kanyang paninigas sa umaga, at higit sa lahat, naramdaman niyang siya muli ang kanyang sarili. Napakadaling idagdang mabutong kalabasa sa iyong rutina. Isaboy ang maito sa oatmeal, ihalo sa isang smoothie, o kainin ng walang kasama bilang merienda. Ang maresulta ay maaring hindi dramatiko sa magdamak. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagtatayo silang isang pundasyon para sa mas malakas at mas pare-parehong daloing dugo. Ngayon, kung umabot ka na sa puntong ito, natutunan mo na kung paano suportahan ang iyong sirkulasyon gamit ang tunay at buong pagkain. Ngunit dito pa ito nagiging mas mahusay. Kapag pinagsama mo ang tatlong sangkap na ito sa tamang paraan, lumilihha sila ngang isang compounding effect, isang synergy na maaring makpasimula nga yung paninigas ng mas mabilis kaysa sa iyong inaakala. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo kung paano pagsamahin ang lahat ng ito sa isang simpleng pang-araw-araw na plano. Manot ka lang. Bakit gumagana ng sama-sama ang tatlong pagkain ito, ang circulation trifecta? Isang bagay ang kumain ng masustansyang pagkain paminsan-minsan. Ngunit kapag pinagsama mo ang tamang pagkain, lalo na ang nagtatarget sa parehong sistema mula sa iba't ibang anggulo, hindi ka lang nakakakuha ang mas mahusay na mga resulta, nakakakuha ka mga resulta na nagpaparami sa isa't isa. Iyan mismo ang nangyayari kapag pinagsama mo ang bits, pakwan, at buto ng kalabasa sa iyong pang-araw-araw na rutina. Bumubuo sila ang tinatawag kong circulation trifecta. Tatlong natural na powerhouse na nagtutulungan upang may balik ang daloy, dugo kung saan ito pinakamahalaga. Ang mabits ang nagsisimula sa pamamagitan ng pagpapalakas ng nitric oxide, pagbubukas ng dalyon ng dugo, at paglalatak ng pundasyon para sa mas mahusay na daloy ng dugo. Ang pakwan, kasama ang balat nitong mayaman sa citrulline, ay nagpapatuloy sa epektong iyon. Pinapakalma ang maliliit na penila arteries at binabawasan ang matahimik na spasm na maaring magnakaw ng iyong katigasan. At ang mabutong kalabasa, sila ang panggatong na nagpapanatili sa buong makina na tumatakbo, na nagbibigay ng zinc na nagpapalakas ng testosterone, magnesium na nagre-relax ng kalamnan, at arginine na sumusuporta sa nitric oxide na kailangan ng iyong katawan upang magawa ng lahat ng daloy ng dugo ang trabaho nito. Para ito muling pagtatayo ng isang sistema mula sa simula. Sinusuportahan ng isa ang isa at pagkatapos ay pinalalakas ng isang iyon ang susunod. Nakakita na ako ng lalaki sa kanilang 60-70 kahit na sa unang bahagi ng 80 na inakalang huli na ang lahat para sa kanila, na nakbago ang kanilang kalagayan sa loop. Lamang ng ilang linggo sa pamamagitan lamang ng pagiging pare-pareho sa simpleng nutritional approach na ito. At ang pinakamagandang bahagi, hindi ito nangangailangan ng willpower, hindi ito nangangailangan ng reseta, kaunting intensyon lamang at kaunting pang-araw-araw na pagsunod. Ngayon, maring iniisip mo kung paano talaga gamitin ang lahat nga ito. Ano ang pinakamagandang oras ng araw para kainin ang bawat pagkain? Dapat mo ba silang i-blend ng makasama? Dapat ka bang uminom ng anuman kasama nito para mas maging epektibo?
Sa susunod na seksyon, gagabayan kita sa isang praktikal, madaling sundin na pang-araw-araw na plano na pinagsasama-sama ang lahat at tumutulong sa iyong maramdaman ang pagkakaiba hindi sa loop ng buwan, kundi sa loop lamang ng ilang araw. Simulan na natin. 5. Ang numero 1 pagkakamali na ginagawa ang karamihan sa mga lalaki pagkatapos ng 10. Kung mayroong isang bagay na natutunan ko pagkatapos ng mga dekada na pagtatrabaho sa mga matatandang lalaki, ito iyon, karamihan sa mga lalaki ay naghahanap ng isang mabilisang solusyon, isang magic pill, isang bagay na magpapawala sa problema ng hindi binabago ang anupaman. At naintindihan ko iyon. Kapag bigo ka, kapag ang iyong katawan ay hindi tumutugon sa paraang dati, nakakatuksong abutin ang anumang nangangakong mabilis na mga resulta. Ngunit narito ang katotohanan, ang numero 1 pagkakamali na ginagawa, nga lalaking higit sa 60 ay ang pag-asa sa mga gamot upang gawin ang tanging magagawa lamang ng tunay na nutrisyon at sirkulasyon. Ang matableta tulad ng Viagra o Cialis ay maring pilitin ang isang paninigas ngunit hindi nila nilulutas ang ugat ng problema. Hindi nila inaayos ang matumigas at makitit na magadaluyan ng dugo. Hindi nila ibinabalik ang nitric oxide, hindi nila inaalis ang malalim na presyon o kakaibang paninikip sa iyong singit. Ang tanging ginagawa nila ay tulak ang dugo sa isang sistema na nasisira na. At para sa maraming lalaki, ang side effect sakit nga ulo, pagduduwal, hirap sa puso ay hindi sulit. May mga lalaking umupo sa aking opisina na punong pakadismaya ang mga mata, na nagsasabing ang tableta ay paunti-unti nang nawawalan ng epekto sa paglipas ng panahon. Lagi kong sinasabi sa kanila ang parehong bagay. Ang iyong ari ay hindi sira, ito ay kulang sa nutrisyon. Naghihintay ito na suportahan mo ito mula sa loob. Iyan ang ginagawang matamang pagkain. Hindi nila niloloko ang iyong katawan. Binubuo nila ito muli. Ang malalaking tunay na nagpapanumbalik nga, kanilang pagana, nga nilang lakas, at nga kanilang kumpiyansa ay hindi ang mga humahabol sa mabilisang solusyon. Sila ang mataong nagtatalaga nga sarili sa mga pangunahing kaalaman at sumusunod araw-araw. Binibigyan nila ang kanilang katawan na kailangan nito at nagtitiwala sa proseso. Ngayong alam mo na kung anong mga pagkain ang dapat paktuunan ng pansin at kung bakit gumagana lamang ang maito kung gagawin mo silang isang ugali. At kung iniisip mo kung paano gawin iyon nang hindi masyadong iniisip, huwag mag-alala. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo ang isang simpleng tuju. Araw na plano ng pagkilos na pinagsasama-sama ang lahat. Madali itong sundin. Hindi nangangailangan ng anumang magarbong paghahanda at maaring maging simula ng iyong pinakamatatak na kabanata. Simulan na natin. Suste ang iyong syedem araw na plano kapag kilos. Ngayong naiintindihan mo na kung ano ang magagawa ng mga pagkain ito para sa iyong daloy ng dugo, iyong lakas, at iyong paninigas, ang tunay na tanong ay, paano mo ito gagawing bahaging iyong pang-araw-araw na buhay? Marami na akong nakatrabahong mga lalaki sa loop ng maraming taon na may motibasyon, na naunawaan ang siyensya, na naniniwala sa ideya, ngunit hindi nila alam kung paano magsisimula, kaya hindi sila nagsimula. Iyon ang dahilan kung bakit nilikha ko itong simpleng tuju. Araw na plano ng pagkilos. Walang hulaan, walang komplikadong maresepe, madirektang habang lamang na maaari mong sundin araw-araw upang maksimulang makaramdam ng maresulta, madalas sa loop lamang ng isang linggo. Sa umaga, magsimula sa bidyus. Isang maliit na baso lamang habang walang laman ang tiyan, pinasisigla nito ang iyong production ng nitric oxide at ginigising ang iyong sirkulasyon. Kalagitnaan ng umaga, mag-blend ng isang smoothie ng pakwan gamit ang parehong pulang laman at puting balat. Diyan nakatira ang citrulline. Hindi lamang ito nakakapresko, ngunit tumutulong din itong buksan ang maliliit na daluyan ng dugo na sumusuporta sa pagising ng pagnanasa at pagiging sensitibo. Sa hapon, kumuhang isang maliit na dakot na hilaw. Walang asin na butong kalabasa. Hindi kailangang maging magarbong. Ilagay mo lang sila sa iyong kusina o sa iyong bag. Ang mabutong ito ay nagtatrabaho sa likod ng mga eksena na hatid ng magnesium, zinc at arginine na kailangan ng iyong sistema upang bumuo ng lakas kung saan ito pinakamahalaga. Isabay ito sa pag-inom ng maraming tubig
dahan-dahang paggalaw nga iyong katawan sa buong araw at paglalaan ng isang sandali tuwing umaga upang paalalahanan ang iyong sarili na hindi ka lamang nabubuhay, kundi muling nagtatayo. Muli mong kinukuha ang kontrol sa isang bagay na mahalaga, hindi lamang pisikal, kundi emosyonal. Hindi ito tungkol sa paggawa ang lahat ng bagay ng perpekto. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng tuloy-tuloy. Ang iyong katawan ay hindi nangangailangan ng mahika, kailangan nitong ritmo. At ang planong ito ay nagbibigay sa iyo niyan, ngunit hindi pa tayo tapos. Dahil habang ang pagkain ang naglalatang ang pundasyon, mayroon akong isang huling mensahe na nais kong iwan sa iyo, isang paala tungkol sa kung ano talaga ang paglalakbay na ito at kung bakit ito mas mahalaga ngayon kaysa dati. Manatili sa akin. Thomas 7. Huling mensahe ng doktor. Emosyonal na pagtatapos. Mayroong isang bagay na nais kong maunawaan ng bawat lalaking nanonood nito, lalo na kung ikaw ay nasa iyong 60, 70 o higit pa. Hindi ka sira, hindi ka masyadong matanda, at hindi mo pinalampas ang iyong pagkakataon. Nakakita na akong lalaki na inakalang nasa dulo na silang kanilang landas, sa kanilang kalusugan, sa kanilang kumpiyansa, kahit sa kanilang mga relasyon naganap na nagbago sa pamamagitan ng paggawa ng isang makapangyarihang desisyon. Itigil ang pagtanggap sa paghina bilang hindi maiwasan at simulan ang muling pagtatayo mula sa lupa. Napag-usapan natin ang pagkain, ang daloy nugo, ang mapaninigas at pagana, ngunit sa totoo lang, ang lahat ng ito ay tungkol sa muling pagbawi sa isang bahagi ng iyong sarili na sinabi sa iyo ng mundo na kalimutan. Para sa maraming lalaki, ang pagkawala nga sexual na sigla ay parang isang tahimik, pribadong uri ngang kalungkutan. Hindi ito napag-usapan, ngunit mabigat itong dinadala. At kapag nagsimula kang maramdaman na nawawala ka, hindi lang sa iyong kapareha kundi sa iyong sarili, iyon na ang panahon para kumilos. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang sa lalaking ikaw pa rin. Ang iyong katawan ay may kakayahang makpanibago. Kahit ngayon, kahit pagkatapos ngang lahat ng pagod, lahat ng masandali na sinabi mo sa iyong sarili, siguro ganito na lang talaga ngayon, hindi kailangang maging ganun. Ang iyong magadaluyan ng dugo, ang iyong tissue, ang iyong kumpiyansa ang bagay na ito ay maaring mabuhay muli. At nagsisimula ito sa isang bagay na kasing simple ng isang pagpili. Ang piliing alagaan ang iyong sarili, ang kumilos ng may intensyon, at ang maniwala na ang kasiyahan, lakas, at koneksyon ay sa iyo pa ring makakamit. Kaya habang papalapit tayo sa mga huling salita, nais kong iwan sa iyo ang isang huling mensahe, hindi lamang tungkol sa mga paninigas o sirkulasyon, kundi tungkol sa kung ano ang ibig sabihin nga pagiging isang lalaki sa susunod na kabanatang buhay. Dahil kung sa tingin mo ito ay tungkol sa pagkain, ang ibabaw lamang ang iyong nakikita. Ang katotohanan ay mas malalim at ibabahagi ko ito, manatili sa akin. Konklusyon, dito, ito nagsisimula. Kung umabot ka sa puntong ito, nais kong magpasalamat sa iyo. Hindi lamang sa panunod, kundi sa sapat na pagmamalasakit sa iyong sarili upang manatiling narito. Iyon pa lamang ay nagsasabi ng isang makapangyarihang bagay tungkol sa uri nga laki ka. Marami tayong napag-usapan ng gayon. Natutunan mo kung paano muling pasiglahin na mabits ang nitric oxide at may balik ang daloyang dugo, kung paano mapapahinga ng pakwan, lalo na ang balat nito, ang madaluyan ng dugo at mabawasan ang malalim at hindi komportableng presyon sa singit, at kung paano ang isang bagay na kasing liit ng butong kalabasa ay tahimik na muling bubuo na iyong lakas gamit ang mineral na matagal nang hinahanap ng iyong katawan. Sama-sama, ang pagkain, ito ay hindi lamang sumusuporta sa iyong mapaninigas. Sinusuportahan nila ang iyong pagkakakilanlan. Bilang isang lalaki, ipinapaalala nila sa iyong katawan kung paano gumana sa paraang dati. At higit sa lahat, tinutulungan kanilang maging mas katulad ng iyong sarili muli. Nakita ko na ito ng paulit-ulit, ang pagbabalik ng paninigas sa umaga, ang tahimik na kumpiyansa sa boses ng isang lalaki, ang ngiti na lumalabas pagkatapos ng galinggo ng pagdududa. Ito ay totoo at maaari itong mangyari para sa iyo.
Hindi ito tungkol sa pagbabalik ng orasan. Ito ay tungkol sa pag-usat ng may intensyon, may kaalaman, at may mga kasangkapang talagang gumagana. Walang limitasyon sa edad, sa kasiyahan, sa koneksyon o sa pakiramdam na buhay sa iyong katawan, at gaano man karaming pagsubok ang iyong hinarap ang araw na ito, ay maari pa ring maging simula ng isang bagay na mas mahusay. Kaya kunin mo ang iyong natutunan, subukan ang plano, pakinggan ang iyong katawan. Bigyan ang iyong sarili ng pahintulot na makaramdam ng mabuti muli, hindi lamang para sa isang gabi, kundi para sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Dahil hindi ito ang dulo ng daan, dito ito nagsisimula. Mayroon ka pa ring oras, lakas at kapangyarihan na naghihintay na bawiin. Sige, bawiin mo ito. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito o nakbigay sa iyo ang kahit isang ideya para sumulong, mangyaring maglaan ng isang sandali para mag-like, mag-share at mag-iwan ng komento sa ibaba. Binabasa ko ang bawat isa. Ang iyong kwento ay maaring magbigay inspirasyon sa isa pang lalaki na kontrolin din ang kanyang kalusugan. At kung nais mong suportahan ang channel na ito at tulungan akong patuloy na lumikha nilalaman para sa mga lalaking higit sa 60, isaalang-alang ang pagbibigay ng isang maliit na donasyon. Bawat tulong ay may malaking epekto. Salamat sa iyong pagpunta rito at sa pagpili mong ipakita ang iyong sarili ngayon.